Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyan pagkakataon ng Rabay para po tayo po ay makapangaral uli ng kanyang salita. At sana sa lahat ng aking mga kapatiran na nakikinig at sa mga makikinig pa sa mga susunod na araw, kapatiran man o hindi, naway ang pagpapalang kaalaman at pangunawa ay mapa sa inyo, mapa sa ating lahat, para atin pong maunawaan ang mga salitang ating maririnig, magtumibay ang ating mga pananampalataya, magkaroon tayo ng pag-asa kung tayo man po ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan. At kung tayo man po ay humihingi ng gabay sa mga pang-araw-araw nating buhay, naway ang Rabay po ang sumagot sa inyong mga hinihinging kahilingan. Sa inyong mga panalangin, huwag niyo po sanang kalilimutang idaing ang lahat ng inyong mga gustong sabihin sa Ama. Dahil ang ating pong Ama ay maunawain at mapagpalang Ama. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, katulad po ng lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. Now, sa ibinigay pong pamagat ng ating Rabay na talata, ito po ay may kinalaman sa ating pananampalataya at sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ang pamagat po ng Rabay na binigyan niya sa atin ay live what you believe. Ibuhay daw po natin kung ano yung ating pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, napakadaling sabihin, na tayo may pananampalataya. Napakadaling sabihin na tayo ay mabubuhay sa ating pananampalataya. Pero sa pang-araw-araw nating buhay, kung minsan hindi nangyayari yung ating mga sinasalita. Bagamat may nasasabi na ang ating mga salita sana dapat taos sa puso. Na kung ano yung ating sinalita, iyon ang ating gagawin. Pero may mga pagkakataon na parang sumasablay yung mga nagagawa natin doon sa ating sinasabi. Kaya talasin po natin ng kwento na ibinigay sa atin ng ating Rabay. Now, dito po sa aklat ng Marcos, simulan po natin ng kwento na masusulat o isinulat ng ating mga apostol na mga salita ng ating Rabay nung siya ay narito po sa lupa. Sabi niya dito sa aklat ng Marcos, chapter 1, verse 15, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Ama. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa magandang balita. Anong sabi po niya? Malapit na daw po yung paghahari ng Ama. Malapit na daw po maganap ang panahon. Malapit na daw po ang tinatawag na kaharian ng Ama. Tayo daw po ay mamuhay sa pananampalataya. Now, ilan po sa atin ang may ganitong pangunawa na nang tayo po ay tumanggap ng aral mula sa ating Rabay at tayo po ay nabigyan ng pagkakataon para baguhin yung ating buhay. Sana naging totoo yung ating pagbabago. Sana yung mga salita natin ay totoo na tayo ay namumuhay sa ating pananampalataya. Dahil gaano man po yung kagustuhan po natin na mamuhay ng tama at maging maayos ang ating buhay, kung hindi po sa gabay ng ating Rabay, sa bawat salita po natin, sa bawat gawa, ay palagi pong andoon yung tinatawag ng tukso. Katulad po nitong nangyaring nakaraang araw. Alam po ninyo, noong pong araw ng Lunes, nung kami po ay nagbibiyahe papuntang Texas, medyo nagkaroon po kami ng kaunting aberya. Dahil po sa traffic, yung 6 na oras naging halos mahigit 8 oras. At ako ay medyo naiinis, sabi ko sa sarili ko, dahil kami ay nawala ng 2 beses. Napasukan namin yung hindi namin dapat pasukan at mali yung mga dapat naming puntahan. Sa kahahanap namin ng mapaggagasolinahan namin na medyo mas mura sana. Alam nyo, kapag may mga pagkakataong ganito, tayo ay nagtitipid kahit papaano po. Sa kagustuhan ko po na makatipid ng maski 10 sentimo. 10 sentimo po yung pinag-uusapan, 10 cents. Kami po ay nag-exit sa pagkawala po namin,
napilitan po akong mag-exit sa isang gasoline station. At nang ako ay titigil na at paparada para maggasolina, napansin ng asawa ko doon sa katapat na gasoline station. Sabi niya, "Pa, mas mura sa kabila ng 10 sentimo. 10 cents. Ano po? So, instead na ako maggasolina doon sa una kong tinigilan sana, ako po ay lumipat sa kabila. Nag-drive po ako papunta sa kabila. Pero pagdating ko sa kabila, alam niyo po, hindi natin kumbaga yung kwento natin na hindi natin alam kung anong gustong ipagawa sa atin ng Ama. Nawala po kami ng 2 beses at naggasolina kami sa dapat hindi paggasolinahan dahil hindi naman yun ang aking pinanggagasolinahan dati. Pero dumating yung punto na napilitan akong maggasolina at the same time, lumipat pa ako sa kabila para lang makatipid ng 10 sentimo, 10 cents. Alam niyo po, habang naggagasolina ako, napatingin po ako sa baba, sa tabi ng aking pintuan. At may nakita po akong wallet. Now, doon po sa wallet, nang pulutin ko po, alam niyo po kung anong nakalagay? Nang bilangin ko ang laman, mahigit 100 perasong $100 bill. Sa aking tansya, hindi bababa ng $10,000 na cash. Alam niyo, kung itutumbas natin sa pera ng Pilipinas, yung napulot ko nung araw ng Lunes, siguro mahigit kalahating milyon. Nasa 600 to 800,000 pesos. Now, mind you mga kapatid, ako'y nagtitipid ng 10 sentimo, 10 cents ang aking tinitipid para lang kahit papaano makatipid ako ng $1 sana o $2 sa aking paggasolina. And then here comes more than $10,000. Alam nyo, siguro kung hindi natin pinag-aaralan ng salita ng Ama, siguro kung hindi natin narinig ang kwento kung paano mamuhay ng tama, siguro kung iisipin ko lang yung pangangailangan natin sa pera, alam nyo, napakadaling sabihin na ito ay grasya. Dahil walang nakakita na iwan doon sa lupa. Walang tao doon sa doon sa gasoline station maliban sa kami. Tapos yung isang naggagasolina sa kabilang dulo. Kumbaga pitaka na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon nga sa ating Pilipinas. Pero alam po ninyo, ni katiting ay hindi pumasok sa isip ko o sa puso ko na kunin yung pera. Ang inisip ko kaagad kung paano maibabalik sa may-ari. Now, dahil kami ay nag-aapura papuntang Texas, napagkasunduan naming 3 na mag-iina saka yung aming anak saka yung aking asawa na maghanap ng pulis. Nagkataon naman na may pulis sa kabilang dulo ng daan, kaya pinuntahan namin. At sinabi namin sa pulis na napulot ko yung pitaka, kinausap ko yung pulis, napulot ko yung pitaka, sabi ko, ayaw kong ibigay doon sa may-ari ng gasoline station, sabi ko dahil may cash sa loob. Mahigit 10,000 siguro, sabi ko dahil napakalaki, sabi ko. Pero meron siyang driver's license dyan sa wallet niya, sabi ko. Sir, sabi ko, mamang pulis, sabi ko, baka pwedeng kayo na po ang magbigay. At iiwan ko po sa inyo ang wallet, sabi ko. Sabi ng pulis, sige, sabi niya, huwag kang mag-alala, ako nang bahala, sabi naman niya. So after that, umalis na kami, bumalik na kami sa aming pagbibiyahe papuntang Texas. Now, hindi ko malang nakuha yung pangalan ng pulis, hindi naman niya kinuha yung aking pangalan dahil ayoko namang magbigay ng pangalan supposedly, parang sinasabi nating the Good Samaritan. Pero ang punto rito mga kapatid, kung sa mga ganoong bagay, dito po natin makikita kung paano natin ibubuhay ang ating pananampalataya. Nauulitin ko, ako po ay naghahanap ng aking pakakatipiran sa gasolinahan ng 10 sentimo, 10 cents. Ano po? Magkano ba ang 10 cents sa Pilipinas? 5 pesos. Pero ang napulot ko, nakapalit ng aking pagtitipid, mahigit kalahating milyon.
Now, sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay nagbigay sa akin ng aral na sinasabi natin, totoo na tayo ay may pangangailangan. At ganun din naman ako, may pangangailangan din naman kami dahil nag-aaral pa yung aming dalawang anak, may mga gastusin sa ating asimilya sa Pilipinas, at nangangailangan tayo ng financial support, tama. Pero sa aking pangunawa, ipinakita sa atin ng Ama na kung sa pangangailangan natin, nagpakita ang Ama ng ehemplo. Example ito sa atin na kung gugustuhin ng Ama, ito ang aking nakita sa aral na ipinakita niya sa wallet. Kung gugustuhin ng Ama, pwede siyang magpadala ng pangangailangan natin sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Katulad ng pagkakataon na yun. Sa kagustuhan kong magtipid ng $1, dahil halos 10 galon yung aking nilagyan ng gasolina. Sa kagustuhan kong makatipid ng $1, ang ibinigay niya sa akin, mahigit 10,000. Now, ang sinasabi ng Ama, sa that moment na napulot ko yung pitaka, nagtitipid ka ng $1, sabi niya. Sa katitipid mo, sabi niya, at nakita ko ang pagtitipid mo, sa kagustuhan mong makaipon, sabi niya, ipapakita ko sa iyo na kung gugustuhin ko, sabi ng Ama, pwede akong magpadala sa iyo ng pera na hindi mo alam kung saan manggagaling. Katulad na lang itong pera na ito. Pero, negatiting mga kapatid, walang pumasok sa puso ko na angkinin yung pera. Bakit? Dahil ang aral sa atin ng Rabay, huwag nating pag-imbutan ang hindi natin pag-aari. So, maliban doon sa aral na yaon, ang aral na ibinigay sa atin ng Rabay, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga pangangailangan, ang Ama po ay magpapadala ng Kanyang tulong. Sa mga pagkakataong hindi natin alam kung paano mangyayari, that moment, sino magsasabi na yung pitakang yun ay may laman na mahigit $10,000? Walang magsasabi, ano po? Pero ipinakita ng ating Ama na walang imposible sa Kanya kung tayo ay aasa at mananampalataya. Kaya ang tanong, paano natin ibinubuhay ang ating pag-asa? Ang pinag-uusapan dito ay pag-asa. Ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. What you live should be your faith. Kung ano yung pananampalataya mo, kung ano yung paniniwala mo, yun dapat ang ibuhay mo. Dahil aanhin natin ang ating pananampalataya kung ito ay hindi natin naibubuhay sa ating mga gawaang araw-araw. Sa ating pagdidesisyon. Ulitin ko ulit. Napakadaling sabihin na tayo po ay may pananampalataya, pero paano natin siya ibubuhay? Yun ang tanong. Dahil nasusulat dito sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 6. Ito po ang sabi niya. Hebreo 11, verse 6. Verse 6, sabi niya, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Paano daw malulugod ang Ama sa atin kung tayo ay walang pananampalataya? Kung wala tayong pagtitiwala, paano siya malulugod sa atin? Sa mga hinihingi natin ng mga pangangailangan natin, sa mga gabay na hinihingi natin para sa ating mga anak, sa mga pag-iingat na hinihingi natin para sa ating mga mahal sa buhay. Kung walang pananampalataya, dahil ang pananampalataya, ayon sa pag-aaral na ginawa na natin, ay ano? Kapanatagan sa paghihintay sa iyong hinihingi na hindi mo alam kung kailan darating o ito ay darating. Yun ang pananampalataya. Yun ang ating paniniwala. Kaya anuman po yung ating mga kinakasadlakan sa buhay, yung ating mga pangangailangan sa buhay, yung ating mga hinihiling sa buhay, darating yung tulong ng Ama sa mga pagkakataong hindi mo alam na ito'y dumarating na. Ipinakita sa atin ng Rabay, ipinakita sa atin ng Ama, na walang imposible sa Kanya kung gugustuhin niyang mangyari. Walang makakahadlang sa Kanya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Roma
dito sa aklat ng Roma, may sinabi sa Apostol Saulo kung saan paano natin titimbangin ang ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga nakakaranas ng mga bagabag, sa mga nangangaral sa mga pangangailangan. Sabi ko nga sa inyo, napakadaling itago yung $10,000 na ipadala dyan sa Pilipinas, which is more than 500,000. Alam ko maraming matutulungang mga kapatiran. Pero hindi ko maaatin na magpadala ng tulong na hindi ko naman pinaghirapan. Bagamat sasabihin natin, finder's keeper. Pero hindi ganun ang aral na ibinigay ng ating rabay. Ano po? Kaya sabi niya dito sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 8, verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Rabbi Yeshua? Now, sino daw ang makapaghihiwalay? Alam po ninyo, masasabi natin ang tatag ng ating paniniwala kapag tayo po ay nasa gitna ng ating mga pangangailangan. Ano po? Kung tayo po ay nasa gitna ng ating pangangailangan, katulad nung nangyari na sa akin sa kagustuhan kong makatipid lang ng $1, naghanap ako ng mapaggagasolinahan para makatipid ng $1. Ako'y nangihinayang sa $1. Ano po? Sa lahat ng aking binibili, ganyan din ang aking asawa, kung saan kami makakatipid ng $1 o $2, doon kami pumupunta. Pero ni minsan, nang dumating yung pagkakataon para ako ay magkaroon ng mahigit 10,000 na hindi ko pinaghirapan, hindi pumasok sa puso ko ang instant money na hindi ko pinagpaguran. Ano po? Now, pwede nating sabihin na ito'y ibinigay ng Ama, maaari. Pero sa ating pangunawa, hindi ganun magbigay ang Ama. Tandaan po natin, walang sakripisyo sa ibibigay ng Amang pagpapala. At hindi ganung pagpapala ang kanyang ibibigay. Ano po? Dahil kung sa inyong pangunawa, ito'y ipinadala ng Ama para makatulong sa atin, I'm telling you kapatid, hindi sa Ama galing. Yung ganung pagpapala. Sinusubukan ka ng Ama, maaari. Pero nasusulat pa rin. Ang ating Ama hindi sumusubok. Ano po? Idinaan lang niya yung pagkakataon na makita ko yung wallet na yun para malaman naman kung hanggang saan ko ibubuhay ang aking paniniwala at pananampalataya. Yun ang aking pangunawa. At nakita ko yung ibig sabihin noon na ang positibo niya sinasabi ng Ama, walang imposible sa akin kung gugustuhin kong ibigay sa iyo ang lahat ng hinihingi mo. Yun ang nakita ko na positibong aral doon sa ipinakita niya sa akin nung Monday. Kaya sabi niya dito, sino ang makapaghihiwalay kung kayo po ay nasa bagabag, kung kayo po ay nasa inyong mga sakit, kung kayo po ay nasa inyong mga pangangailangan? Tandaan po natin, umasa tayo doon sa magbibigay sa atin ng pag-asa. Sa Kanya ang ating pag-asa. Yun ang ibig sabihin ng may pananampalataya, ang paghihintay ng may kapanatagan sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. That is the faith. Yun ang ating ibubuhay, mga kapatid ko. Kaya sabi niya, kung tayo man ay nasa gitna ng mga bagabag, sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Rabay? Ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabat. Ito bang makapaghiwalay sa atin sa ating pananampalataya? Nagtatanong si Apostol Saulo, bakit? Dahil siya rin nung panahon niya, ay ganito rin ang kanyang naranasan. Kaya sabi niya, sa verse 37, hindi. Si Saulo din ang sumugot sa kanyang katanungan. Hindi, sabi ni Saulo. Sa lahat ng mga bagay na ito, sabi niya, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay. We are more than overcomers, conquerors. Masigit pa tayo daw doon sa magtatagumpay ng ganito mga bagabag sa buhay. Bakit? Dahil ibinubuhay natin ang pananampalatayang ating tinanggap mula sa Rabay. Ibinubuhay natin ang aral na narinig natin sa ating Rabay. Pero paano tayo mabubuhay sa aral kung hindi tayo nakakarinig sa aral? Sabi ko nga sa inyo, kung ako ay walang pananampalataya, napakadaling ibulsa yung aking napulot. Wala namang nakakaalam na kaming nakapulot. Itatapon ko lang yung wallet. Ano po? Kukunin ko yung laman. May nakakaalam ba? Wala. Maliban sa Ama, of course.
So napakadaling sabihin, ano po, na tayo po may pananampalataya. Biniro ko ngayong asawa ko, what if ang napulot natin ay sobre? Walang pangalan. Paano natin gagawin? Again, pareho kami ng kasagutan ng ating asawa. Maghahanap din kami ng pulis at ibibigay din namin sa pulis yung aming mahahanap. So, gaano man po yung ating pangangailangan, ano po? Dito susubukin kung hanggang saan natin ibinubuhay ang ating pananampalataya. Kaya nagtatanong si Saulo, sino o ano ang makapaghihiwalay sa atin, sa ating pananampalataya? The moment na tayo po ay kumura, what if that is the test? One of the test. Isa sa mga pagsubok ng ating Ama para malaman kung hanggang saan yung ating sinasabing pananampalataya. Ano po? Mga kapatid ko, dumarating sa ating buhay araw-araw yung sinasabing pagsubok ng Ama kung hanggang saan yung binabanggit nating pananampalataya. Napakadaling sabihin, sabi ko nga sa inyo. Pero paano mo ito ubuhay? Yun ang tanong ng Rabay. Kaya sabi niya dito sa John, pero itutuloy ko muna dito sa 38 ng Roma. Roma 8:38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Saulo, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga makapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay. Kung sabi ni Saulo, walang sino man o walang anuman lang makapaghihiwalay. None. Maging ang buhay na ito, sabi ni Saulo. Ibig sabihin, gaano man yung bagabag na nararanasan natin, gaano man yung masasabi nating pangangailangan natin kung minsan. Sometimes sa mga pangangailangan, I know dahil naranasan ko kung paano mangailangan. Pero sabi ni Saulo, higit pa rito ang dapat nating tiisin para patunayan kung tayo may pananampalataya. Kaya ganito ang sinabi ng Rabay nung siya nagsalita din dito sa aklat ng John. Yohanan chapter 16. Ganito rin sinabi ng ating Rabay na ibinigay niyang paalala sa kanyang mga lingkod. Tayo ay lingkod ng Rabay, kaya talasasin natin yung ibinigay niyang advice o payo sa atin. Alam niyo po, huwag nating pag-imbutan yung mga bagay na hindi makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Numero lamang yung pinag-uusapan natin. Ano po? Kalahating milyon o 1 milyon, mga kapatid ko. Tandaan ninyo. Pag meron kang mabibiling ulam sa halagang 20 pesos at mabubusog ka, aanhin mo yung ulam na nagkakahalaga ng 1,000 peso. Pareho lang na ulam. Tama? Magdadamit ka ng damit, sabihin mo, nagkakahalaga ng 100. Anong pagkakaiba ng damit na nagkakahalaga ng 1,000? Ano po? Wala po sa damit. Nasa nagsusuot. So mga kapatid ko, merong pinag-uusapan sa pangangailangan pananalapi dahil lahat tayo nabubuhay at nangangailangan ng pananalapi. Pero mga kapatid ko, sa ibinigay na kwento ng Rabay sa pagkapulot ko ng mahigit kalahating milyong peso sa ating pera, abay mga kapatid ko, ano po, hindi man ako nang hinayang kahit gatitin na pakawalan yung pera na yun sa katitipid ko na makatipid ng 50 pesos. $1 is 50 pesos, tama? Yes. Sa kakatipid ko na makatipid ng 50 pesos, naghahanap ako ng mapaggagasolinahan. Ganon ako katipid, mga kapatid ko. Bakit? Nanghihinayang ako sa $1. Pero hindi ko pinaghinayangan. Yung aking napulot ay binigay sa pulis. Ito'y aral sa atin ng Rabay na tayo ay dapat mamuhay sa pananampalataya. Bakit hindi nasusukat sa buhay na ito ang ating buhay na walang hanggan? Kaya sabi ng Rabay dito sa chapter 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Sinabi po ito sa inyo, sabi ng ating Rabay. Meaning, yung mga nararanasan ninyo, ang mga nararanasan ninyo, sabi niya, ito ay sinasabi kong mararanasan ninyo.
Sabi ni Nanay Nympha, kung ibinigay ko ba sa may-ari, baka sakaling nagbigyan ako ng reward. Siguro, Nanay Nympha. Pero alam nyo, Nanay Nympha, hindi ko inisip yung reward sa katotohanan. Inisip ko na lang na may ibalik sa may-ari. Hindi ko nga ibinigay yung aking pangalan dahil ayaw kong mabanggit yung pangalan ko sa paggawa ng mabuti. Kung ako'y gumawa ng mabuti, dahil alam ko, hindi ako ang gumawa ng mabuti. Dahil ako ay ang tawag dito? Ako ay matipid. Ano po? Hindi akong gumawa noon. Ang rabay ang gumawa noon sa akin para patunayan na pwede kong ibuhay ang aking pananampalataya sa tulong niya. Ulitin ko ulit. Pwede nating ibuhay ang ating pananampalataya sa tulong ng rabay. Dahil kung ako tatanong ninyo, kung walang rabay sa puso ko, abay, hindi ko ibinalik yung pera ng pulot ko. Yun ay ako bilang tao. Pero salamat sa rabay, at ibinigay niya sa akin yung tunay na pangunawa sa mga bagay na nararanasan natin sa araw-araw. Kaya sabi ng rabay, ipinagpaula po sa inyo, sinalita po ito sa inyo, sabi niya, upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Sinasabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan na ito'y darating sa inyo balang araw. Pero kung mananampalataya kayo sa akin, sabi niya, sa akin ng kapayapaan. Kung kayo ay naniniwala sa akin, sa aking salita na ibinigay sa inyo, ano bang sinabi ng rabay, kunin niyo ang aking pamatok dahil ito ay magaan. At ang inyong mga pamatok, sabi ng rabay, ibigay ninyo sa akin. Ibigay niyo sa akin, sabi ng rabay. Now, sinubukan na ba natin gawin ito sa ating buhay? Itataas ko kamay ko. Ano po? Sinubukan ko na ito at sinusubukan ko. Ginagawa ko. Ngayon, nakikita ko na kahit pa paano yung asawa ko, hindi na siya nag-aalala katulad ng dati. Dahil, kung tayo po ay may pananampalataya, din mamuhay tayo ng may pananampalataya. Hindi tayo nag-aalala dahil sabi ko ang stress ay nakapagpapaputi ng buhok. Ayan. Tabi-tabi po, Sabi ng asawa ko, aray. Totoo po. Kaya ako, sabi nga, wala daw akong puting buhok. 53 na ako, pero sabi ko, dahil hindi ako nagpapa-stress sa buhay. Kung ano yung dumating sa akin, that's it. Pag ako ay madi-disappoint, pero pagkatapos ng disappointment ko, tuloy ang buhay. Ako ay iiyak, pero pagkatapos ng iyak ko, tuloy ang buhay. Ganon kasimple ang buhay ng may pananampalataya. Bakit? Ang inaasahan ko, ang ating rabay. Ano po? Kaya sabi niya, sa akin ay may kapayapaan. Sa sanlibutan, sabi ng rabay, mayroon kayong kapigatian. Anong sabi ng rabay? Sa sanlibutan may kapigatian. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid ko, kung minsan tayo'y umiiyak, kung minsan tayo'y nababagabag. Bakit? Sinabi ng rabay, habang kayo ay nasa sanlibutan, may kapighatian. Pero sa pag-asa nyo sa akin, sa pagtitiwala nyo sa akin, sabi niya, may kapayapaan. That is true. That is true. Sabi ng rabay, dinaig ko na ang sanlibutan, sabi niya. Kaya lakasan ninyo ang inyong mga loob. Meaning, may pag-asa tayo. Hindi lang sa buhay na ito may pag-asa, kundi sa buhay, pagkatapos ng buhay na ito may pag-asa. Ano po? Kaya mga kapatid ko, ano man yung pangangailangan ninyo, sabi ng rabay, sinasabi ng rabay, kaya kong ibigay kung magtitiwala ka. Sa mga pagkakataong hindi mo iniisip, ibibigay ko yung pangangailangan mo. Ano po? Walang imposible sa rabay, mga kapatid ko. Kaya sabi niya, sa John chapter 14 verse 1, John uli, 14:1, huwag magulimahanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Ama, at magsisampalataya naman kayo sa akin. Anong sabi niya? Huwag magulimahan ang inyong mga puso. Sa mga pang-araw-araw nating buhay, may mga kapatid ko, kung tayo po ay ginising ng Ama sa umaga, it's a blessing. Ano man yung maiahin sa ating mga hapagkainan, magpasalamat po tayo. Sabi ko nga sa inyo, walang pagkakaiba. Ano po? Ang mabusog
sa isang tinapa at yung pagkabusog doon sa kumakain ng masarap na steak. Walang pagkakaiba ang busog. Pareho lang na busog. Yung satisfaction, pareho lang. Pero mas matindi dapat ang satisfaction natin na kumakain ng may pasasalamat. Bakit? Dahil alam natin na ito'y bigay ng Ama. Yun ang contentment ng buhay. Wala sa mga material na bagay. Wala sa kinakain o wala sa anumang mga sinusuot o wala man sa mga tinatayong bahay. Wala po yun. Ano po? Nasa contentment ng buhay. Gaano man ito kasimple, gaano man ito kapayak, kapag tayo po'y kontento sa ibinigay ng Ama, that is life. Bakit? Alalahanan natin ang kwento ng rabay. Ginusto ng rabay na hindi ipanganak sa mansyon. Saan niya ginustong ipinanganak? Sa sabsaban ng mga hayop. Hindi ginusto ng rabay na ipanganak sa isang magulang na mayaman. Mas ginusto niyang ipanganak sa isang mahirap at isang aluwagi o karpentero. Ayon sa ating pagbabasa, ang rabay ay may nag-iisang tsinelas o sandalyas at may iisang damit. That's it. Sabi nga niya sa kanya mga talastas, ang mga ibon ay may mga pugad at ang mga asong gubat ay may mga matutulugan. Pero ako na anak ng tao, meaning anak ng Ama, wala man lang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Ganun po kapayat ang buhay ng rabay. Kaya, alam niyo mga kapatid ko, lahat tayo maaari ay nag-aalala sa ating ikabubuhay. Totoo po yun. Ikabubuhay ng ating mga anak. Ikabubuhay ng ating mga magiging apo. Pero mga kapatid ko, kung ano man po yung dumating sa atin, makontento tayo. Gawin natin yung ating magagawa. Ano po? The rest, bahala na ang Ama. Pero tayo po'y manampalataya na anuman po sana yung dumating sa ating buhay, ang ating Ama at ang ating rabay ang siyang gumabay sa atin. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Marcos chapter 11, Marcos 11 verse 22. Marcos 11:22, sabi po niya rito, at pagsagot ni Yahshua ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Ama. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Ama. Now, I pray, hindi natin sinasabi sa bibig. Ginagawa ng ating mga kamay, ang ating mga salita. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sabi ng rabay, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yun. Ako, napatunayan ko to. Walang imposible sa isang nananampalataya. Marami tayong pangangailangan sa church. Pero never na ako'y nawalan ng pag-asa na ang mga pangangailangan natin ay ibibigay ng rabay. Bakit? Alam niyo ang aking sinasabi sa rabay kapag nakikipag-usap ako sa kanya, Rabay, ito'y asimblya mo, hindi ko asimblya. Ang pangangailangan ng asimblya, sabi ko, ikaw ang magbibigay. Kung ano yung may bibigay namin bilang handog, sabi ko, alam ko, ikaw magpapadala ng kulang. Yun ang lagi kong sinasabi. Kung may mga hinihingi mga kapatiran natin na tulong, sabi ko, Amang Yahweh, sabi ko, ikaw ang may lingkod. Ikaw ang magpapadala. Gamitin mo kami kung maaari para makita namin ang iyong kalooban. Yun ang aking panalangin sa bawat isa. Na ibigay ng rabay ang ating mga hinihingi. Bakit? Dahil tayo may pananampalataya. Kaya sinasabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Now, maalala nyo nung nakaraan kung paano ibibigay ng rabay at gaganapin ng rabay ang ating mga hinihingi sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ang rabay din ang nagbigay kailan? Nung nakaraang Sabado lamang. Yung aral na yun, kung hindi nyo narinig, balikan nyo ang aral.
Ano po? Prayers that was to be answered. O the power of prayers, yata ang pamagat niya. Balikan niyo ang aral. Bakit? Yun ang sinabi ng aral na aral sa gustong mga magkaroon ng pagpapala sa kanilang mga hinihingi. At sa ating mga hinihingi, sabi ng ating rabay, magsisampalataya kayo, maniwala kayo. May pananampalataya kayo na ito'y mangyayari sa inyo. Ano po? Napuntahan natin ang kwento dito sa aklat ng mga bilang nung panahon ng mga Israelita. Kung paano nagpakita ang ating Ama ng kanyang mga pagpapala sa kanyang mga lingkod at kung paano naman ibinuhay ng mga lingkod ang kanilang pananampalataya. Ito, tingnan natin kung paano sila namuhay. We pray na hindi natin magaya. Ang pinili niyang mga lingkod, ang bayang Israel. Tama. Ito. Aklat ng mga bilang, chapter 14, verse 11. Sabi niya rito, at sinabi ni Amang Yahweh kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Now, nagpakita si Amang Yahweh sa kanyang mga piniling lingkod ng kanyang pagpapala. Tama. Ganon din sa atin. Sa araw-araw na ginawa ng Ama, tayo ay pinagpipikitaan niya ng pagpapala. Now, paano natin tinatanggap ang pagpapalang ito at paano natin ibinubuhay? Sana huwag nating gayahin ang mga Israelita. Anong sabi ni Amang Yahweh sa mga Israelita sa verse 11? Hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin? Sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. After all, sa lahat ng aking mga himala. Umulan ang mana. Lumabas ang tubig sa bato. Nahati ang tubig, naglakad sila sa tuyong lupa. Meron silang haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa tanghali. At sa dami pa ng pagpapalang ipinadala ng Ama, sabi ng Amang Yahweh sa kanila, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito sa kawalan nila ng pananampalataya? Now, sa atin mga kapatid ko, hanggang kailan natin mamaliitin ang pagpapala ng ating Ama sa atin? Kumbaga, inilalagay natin sa box si Amang Yahweh. Kumbaga, itinatali natin yung kanyang mga kamay. Bakit ko sinabing itinatali natin? Kapag tayo po ay may doubt sa ating pananampalataya, binigyan natin ng doubt yung ating mga hinihingi, itinatali natin ang kamay ng Ama. Bakit? Tayo mismo ay hindi naniniwala. Tayo mismo ay nagsasabing hindi ito gagawin ni Amang Yahweh. Tayo mismo ang nagsasabing hindi gagawin ni Amang Yahweh ng ating hinihingi. Yun ay kawalan ng pananampalataya. Kaya sabi ni Amang Yahweh sa bayang Israel, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Meaning sa magaganong pagkakataon, hinahamak natin ang ating Ama. Bakit? Tayo ay nagmamaliit sa kakayahan ng Ama. Tandaan natin, ang ating Ama ay makapangyarihang Elohim. Lahat ay pwede niyang gawin. Posible or imposible, pwede niyang gawin. Kaya mga kapatid ko, huwag nating itali ang kamay ng ating Amang Yahweh sa hindi natin pagbibigay ng lubos-lubusang pananampalataya. Ano po? Kaya sabi dito sa John chapter 3 verse 12, John chapter 3 verse 12, John 3:12, sabi niya rito, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Now, ito po ay sinabi ng Rabay para tignan kung hanggang saan yung ating pangunawa. Sabi ng Rabay nung siya narito sa lupa, kung sinasabi ko sa inyo yung mga posible na mangyari dito sa lupa, na imposible sa inyong mga paningin, hindi kayo mananampalataya, paano ko ipapaunawa sa inyo ang mga bagay na nasa langit? Di lalong hindi na kayo mananampalataya, yun ang ibig niyang sabihin.
Kung sa mga simpleng bagay, hindi kayo nananampalataya, paano tayo magkakaroon ng pangunawa sa buhay na walang hanggan? Paano tayo titira sa kaharian ng Ama kung dito sa lupa, hindi na tayo nananampalataya sa mga maliliit lang na bagay dito sa lupa? Ibig sabihin, yung ating mga hinihingi ay maliit na bagay. Ang ating mga tinatawag na idinadalangin kay Amang Yahweh, napakaliit na bagay. Kung hindi tayo mananampalataya sa maliit na bagay na ating hinihingi, how much more doon sa malaking bagay na hinihingi natin na buhay na walang hanggan? Bakit pa tayo humihingi? Bakit pa tayo aasa kung hindi naman tayo tuluyang nananampalataya? Ulitin ko ulit. Tuluyang nananampalataya. Ano po? Kaya mga kapatid ko, talasasin po natin ng kwento. Gaano natin ibinubuhay ang ating pananampalataya? Paano natin ibinubuhay ang ating pananampalataya? Ano po? Kaya sabi niya dito sa Ezekiel 33, Ezekiel 33 verse 10. Ito. Tingnan natin ang sinasabi dito sa Ezekiel 33:10. At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang iyong sinasalita na sinasabi, ang aming pagsalangsang at ang aming mga kasalanan ay nangasa amin at kami ng lupaypay. Paano ngang kami ay mga bubuhay? Yun ang katanungan ng bayang Israel. Sa dami daw ng kanilang mga kasalanan, paano daw sila mabubuhay? Now, ito yung sinasabi kanina ng ating rabay. Kung ako'y nagsasalita ng mga salita dito sa lupa, hindi kayo nananampalataya, paano ako magsasalita ng mga makalangit? Sa tao, imposible. Dahil ang kapalit ng kamatayan, ang kapalit ng kasalanan, ang kabayaran ay ano? Kamatayan. Pero nagtatanong ang lingkod ng ating Ama, paano daw sila mabubuhay kung sila ay punong-puno ng kasalanan? Ito yung sinasabi nating pagpapala. Na sa tulong ng Ama, tayo ay mabubuhay ayon sa kanyang salita. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, kung wala sa akin ang rabay at napulot ko yung pera na yon, the moment na ako pa'y nabubuhay sa libutan na ba'y mga kapatid ko, ibinulsa ko na yung pera na yun. Pero salamat at purihin ng ating Ama. Siya'y nasa akin sa oras na yon at ako'y nakaisip ng tama. Itinuro niya sa akin kung paano mabuhay sa pananampalataya na pwedeng mangyari kung tayo ay aasa at mananampalataya sa Ama. Aasa tayo sa kanyang kagalingan, aasa tayo sa kanyang provision sa ating mga pangangailangan. Mga kapatid ko, napakahirap mamuhay sa liputan, it is true. Pero mangyayari na tayo ay mapapanuto sa buhay at tayo ay may sinasabing kapayapaan sa ating pang-araw-araw na buhay kung tayo ay aasa doon sa ating rabay na nagbigay ng ating pananampalataya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 13. Aklat ng Roma, chapter 8, verse 13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. See? Kung wala sa atin ang ating rabay, at patuloy tayong nabubuhay, tayo mabubuhay sa laman, at the end of the day, tayo mamamatay. Now, kung hindi natin ito nauunawaan, abay mga kapatid ko, sayang yung aral na narinig natin ng kwento. Ibig sabihin, kung nabubuhay tayo sa laman, nabubuhay lang tayo sa libutan. Kung ano nakikita natin sa liputan, yun ang pag-aari natin. Pag namatay na tayo sa liputan, that is it.
Wala na tayong hihintayin pa na buhay sa susunod na buhay na ito. Wala na, that's it. Yun pong ibig niyang sabihin. Kung nabubuhay lang tayo sa sanlibutan, wala na tayong pag-asa sa susunod na buhay. Yun ang sinasabi ng Rabay kay Saulo. Pero hindi lang ang buhay na ito ang ating hinihintay. Hindi lang ang buhay na ito ang ating pinagpapagalan. Ang pinagpapagalan natin tayo ay nabubuhay ayon sa salita ng Rabay dahil may hinihintay tayo, may pinaniniwalaan tayo, may pananampalataya tayo na mayroon pang buhay after this life. Yun ang ating pangunawa na ipinigay ng Rabay. Yun ang pinagsusumikapan nating maangkin balang araw. Kaya tayo nagpupumilit na mabuhay sa salita ng Ama. Kaya tayo nagtitiis sa buhay na ito. Kaya pinagsisikapan nating tanggapin ang mga bagay na dumarating sa atin ng may pagpapala. Ng positibong paningin. Hindi negatibong pananaw. Ito'y ibinigay sa atin ng Ama bilang buhay na ito. Kung ito'y pagsubok sa atin, tanggapin natin na pagpapala sa Ama para sa pagdating ng araw, iwanan natin ang buhay na ito. Tayo'y maging karapat-dapat sa susunod na buhay. Kaya sabi na Apostol Saulo, kung tayo ay nabubuhay ayon sa laman, sabi niya, mamamatay kayo. Datapat kung sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Ama, sa pamamagitan ng Rabay, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, pinapatay daw, katulad ng ginawa ng Rabay sa akin. Pinatay ng Rabay yung kagustuhan ko, na kimkimin yung salaping hindi ko pag-aari. Pinatay ng Rabay, tinanggal ng Rabay yun sa puso ko. Bakit? Ito'y papatay sa aking kaluluwa balang araw, kaya tinanggal niya yun. Ibig sabihin ako'y natutuwa at nasa akin ng Rabay that moment. Ano po? So meaning, hindi imposible na piliin ng tama kung nasa atin ng Rabay. Hindi imposible na makagagawa tayo ng mabuti kung nasa atin ng Rabay. Kaya sabi niya dito sa Marcos, Marcos chapter 19. Now, ito yung kwento. Marcos chapter 19, verse 16. Marcos 19:16. Mateo. Wala namang Marcos 19 hanggang 16 lang ang Marcos. Mateo 19, verse 16. Mateo 19, verse 16. Ito yung kwento. Narito, lumapit sa kanyang isa sa mga gustong maging alagad at nagsabi, Mabuting Rabay, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sabi niya? Mabuting Rabay. Now, dito natin bibigyan ng pangunawa kung sino ang yung gumagawa ng mabuti. Kung sino ang may kabutihan. Sinabi ng isang gustong maging alagad, mabuting Rabay, doon sa ating Rabay. Pero tignan niyo yung kasagutan ng Rabay. Verse 17. At sinabi niya sa kanya ng Rabay, bakit mo ako tinawag na mabuti? May isa na mabuti, ang Ama. May isa na mabuti, sabi niya ang Ama. So, ibig sabihin, kung tayo ay nililukuban ng banal na Espiritu ng Ama, then tayo makagagawa ng mabuti. Doon tayo makagagawa ng mabuti. So, anything na nagagawa nating mabuti, it is because ang Espiritu ng Ama ay nasa atin. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung gumawa yung pagsasauli ng pera, hindi ako yun. Ang Rabay, ang gumawa nun dahil, sabi ko nga sa kagustuhan kong makatipid ng $1, 10 cents per gallon. $1 lang yung aking hinahabol na matipid. So, kung ako yun, at makakapulot ako ng more than 10,000, abay, kukunin ko. Bakit? Sa $1 nga, nagtitipid ako eh. Di lalo na yung libo-libo. So, hindi ako yun.
Ang Espiritu ng Ama na nasa atin ang gumawa ng kabutihang yaon. Kaya mga kapatid ko, sa lahat ng ating pagpapagal, sa lahat ng ating mga pagtitiis, hindi tayo ang nagtitiis. Ang Rabay ang nagbibigay sa atin ng pagtitiis. Sa ating mga pagpapagal, ang Rabay ang sa atin nagbibigay ng pagpapagal. Bakit? Para makatugon tayo sa aral. Para tayo ay maging karapat-dapat sa pagkapili niya. Siya ang nagbibigay sa atin. Kaya nga nasusulat, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagpasimula. Siya din ang tatapos. Kaya mga kapatid ko, ang pananampalataya ay kapanatagan sa paghihintay sa isang bagay na hindi pa nakikita. Yun ang pananampalataya. Yun ang paniniwala. Yun ang belief natin. Ano po? Kaya sabi niya, kung gusto mong pumasok sa buhay, sabi niya, ingatan mong mga utos. Laging itong binabasa. Kapag araw ng Sabat, laging binabasa sa aklat ng mga sa aklat ng Exodus at sa aklat ng Mateo. Para maunawaan natin ang kwento na pwede nating ibuhay ang ating pananampalataya kung tayo magtitiwala sa Ama na ang kanyang banal na Espiritu ay lumulukob sa atin. Ano po? Kaya sabi niya dito sa aklat ng John chapter 6, no. Pilipos, Pilipos muna. Pilipos chapter 1, verse 22. Pilipos 1:22. Ito ang sabi ng Apostol Saulo sa sulat niya kay Pilipos. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, sabi niya, ito'y magiging mabungang pagpapagal na aywan ko nga kung anong aking pipiliin. Now, ito ay sinabi ni Saulo nung siya narito sa lupa. Na siya daw ay nabubuhay pa sa laman, bagamat gusto na niyang pumunta na sa Rabay at mamatay. Pero sa anong sabi niya? Sa kapakinabangan daw ng mga nakikinig, ay magpapatuloy siyang mabubuhay para sa kanila. Pilipos, chapter 1, verse 22. Ibig sabihin ni hindi lang tayo nabubuhay para sa ating mga sarili, kundi ibinubuhay natin ang pananampalataya para sa mga susunod na mananampalataya. Para magkaroon sila ng halimbawa. Dahil kung hindi isinulat ni Saulo ang kanyang mga naging karanasan sa pananampalataya, wala po tayong mababasa. Kaya kung tayo na nasa pananampalataya, wala rin tayong ibinubuhay na mabuti. Nakakikitaan ng mga susunod sa atin, paano sila mananampalataya? Sa ating mga anak, paano natin imumulat sa ating mga anak ang ating pananampalataya kung hindi nila nakikita sa ating ibinubuhay natin ang ating pananampalataya? Katulad niyan, kasama namin ang aming anak na bunso nung kami nagbiyahe. What if nakita ng aming bunso na ibinulsa namin yung pera na napulot namin? Now, ano ang magiging halimbawa namin sa aming bunso paglaki niya? Hindi na nagiging magandang pangunawa. Pero dahil nakita ng aming bunso na ginawa ko ang tama ayon sa aral na ibinigay ng Rabay, alam ko sa susunod na pagkakataon na ganun din ang mangyari sa kanya, gagawin din niya ang aking ginawa dahil may natutunan siyang aral. Ganun, ibinuhay ni Saulo ang kanyang buhay para magkaroon ng pagpapala sa mga susunod na mananampalatayang katulad niya. Ganun din tayo mga kapatid. Kaya yung mga matatanda natin sa pananampalataya, sila yung mga nauna sa atin, sila yung ating mga gabay, sila yung mga mabubuting halimbawa. Kung paano nila ibinubuhay ang kanilang mga pananampalataya. Yung halimbawa ni Nanay Imbet, bagamat siya'y hindi pinalad, na makasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay sa pananampalataya, nakita natin yung kanyang pagpapagal dahil may mga pagkakataon na siya ay hindi kinikilala ng kanyang mga kapatid. Pero nagtiis siya sa pananampalataya para may makitang halimbawa ang kanyang mga anak at apo at tayo din na nakakaalam ng kanyang kwento. Yung kwento ni kapatid na Teresa, yung kwento ng mga nauna sa atin sa pananampalataya,
Yung kwento kanina ni kapatid na Brando, na hindi tinitignan ni kapatid na Brando yung sahod na sasahurin niya, yung magiging gaan ng kanyang trabaho. Ang iniisip niya, baka magkasala siya kung siya bibigyan ng trabaho sa araw ng Sabado at hindi siya makatugon sa araw ng pagsamba. Yun ang kinakatakot niya. Kung hindi natin makikita ang ganito mga mabubuting halimbawa, paano natin ibubuhay ang pananampalataya? Imposible sasabihin natin dahil wala pang nakagawa. Pero kung nagawa ito ng ating mga kapatiran, posibleng mangyari sa tulong ng rabay. Ano po? Posibleng mangyari sa tulong ng rabay. Kaya sabi dito sa Roma chapter 14 verse 8, Roma chapter 14 verse 8. 14 verse 8. Sabi niya, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa mesyas tayo nabubuhay. Kaya sabi niya, kung tayo nabubuhay ngayon, mabuhay tayo sa mesyas. Hayaan natin ang banal na Espiritu ng Ama sa pamamagitan ng ating rabay ang lumukob sa atin at gabayan tayo sa pang-araw-araw na buhay. Para makapulot man tayo ng ganun kalaking pera, hindi natin iisipin na ito'y kukunin natin. Ni 5 ay gagalawin natin, hindi. Bakit? Ibinubuhay natin ang aral ng rabay. Ano po? Ibinubuhay natin ang aral ng rabay. Kaya sabi niya, kung tayo nabubuhay, magbuhay tayo sa rabay. Kung mamamatay tayo sabi niya, sa mesyas tayo mamamatay, dumating ang araw tayo mamamatay tayo sa rabay. So, we live or die, sa rabay tayo. Yun ang ibig niyang sabihin. Ano po? Kaya't sa mabuhay o mamatay, ayun, tayo'y sa rabay. Nauna yung aking salita. Sabi ni Saulo, kay mamatay o mabuhay, sa rabay tayo. Meaning, this life and after this life, sa rabay tayo. Yun ang ibig sabihin ni Saulo. Ibuhay natin ang mga aral na narinig natin. Ipakilala natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga salita at sa pamamagitan ng ating mga gawa. Doon natin may bubuhay ang ating pananampalataya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Galatia chapter 2 verse 20, sulat ni Saulo. Galatia 2:20. Ako'y napako na kasama ng Mesyas. At hindi na ako nabubuhay, kundi ang Mesyas na nabubuhay sa akin. Hallelujah. Hindi na daw tayo dapat ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Mesyas na ang nabubuhay sa atin. Paano mangyayari ito? Hayaan natin ang banal na Espiritu ng Ama ang lumukob sa atin at gumabay sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Sabi nga sa ibang kasulatan, do not quench the Spirit. Huwag nating supilin ang banal na Espiritu ng Ama. Hayaan natin siyang kumilos. Pag tayo ay namimili sa araw-araw na ginawa ng Ama na pagpili sa atin, piliin natin yung pipiliin ng banal na Espiritu ng Ama. Sumang-ayon tayo sa kagustuhan ng banal na Espiritu ng Ama para maibuhay natin ang pananampalataya. Sa pang-araw-araw nating buhay, mamimili tayo palagi. Yung sarili nating kagustuhan o yung kagustuhan ng banal na Espiritu ng Ama. Ano po? Sa mga pagkakataong katulad nung ibinigay sa aking halimbawa ng rabay, doon natin mapapatunayan kung paano natin ibinubuhay ang ating pananampalataya. Kung tayo'y nananampalataya sa pagtitiwala sa ating Ama, na siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya at sa kanyang banal na Espiritu na ipinalulukob sa atin. Sino yung ating sinusunod? O alin ang ating binibigyang buhay? Ang banal na Espiritu ng Ama o ang ating sariling pangunawa? Huwag naman po sana napiliin natin ang ating sarili at the end of the day. Kaya sabi niya dito sa 20, ako'y napako na nakasama ng Mesyas at hindi na ako nabubuhay kundi ang Mesyas ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. At kanino galing ang pananampalataya? Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Ama na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yun ang ibinubuhay ni Saulo. And we pray na yun din ang maibuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakadaling sabihin mga kapatid ko na ibubuhay natin ang pananampalataya. Pero baka tayo po ay hanggang sa salita lamang at kulang sa gawa. Hayaan po natin ang banal na Espiritu ang lumukob sa atin, ang siyang mamuhay sa ating sarili. Ano po? Siya po ang ating ibuhay. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Galatia chapter 5 verse 25, kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, sabi niya, ay tayo ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. If we live through Spirit, sabi niya, we walk by the Spirit. Ano po? And then dito sa unang Pedro, ito, chapter 4 verse 2. Unang Pedro chapter 4 verse 2, sabi niya, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Anong sabi ni Pedro? Sa inyo pang nalalabing panahon, magmula sa araw na ito na narinig niyo ang araw. Sa mga susunod na araw, hanggat hindi dumarating yung araw na tayo tinawag ng Ama para ipikit ang ating mga mata. Ito ang birin ni Pedro. Sabi niya, huwag nyo nang ibuhay ang inyong sarili sa laman sa natitira nyo pang araw. Anong sabi ni Saulo? Sa natitira nyo pang, ibig sabihin, hindi pinakikialaman ni Pedro yung nakaraang araw natin. Ang ibinibigay na payo ni Pedro, huwag mo nang alalahanin yung araw na nakaraan, it is done. Wala ka nang magagawa pa. Pero sa mga natitira mo pang araw, kung may natitira pang araw para sa atin, today at sa susunod na mga araw, kung mayroon pa, kung luluubin ng Ama na tayo gisingin pa niya, nung sabi ni Pedro, huwag mo nang ibuhay ang mga natitira mo pang araw sa laman. Meaning, hayaan mong ang banal na Espiritu ng Ama ang bumuhay sa atin at gumanap ng gawain. Isang tabi natin yung ating sarili. At ibuhay natin yung aral na naririnig natin sa gabay ng banal na Espiritu. Paano natin ito gagawin? Katulad ng ginawa ng rabbi sa akin. Mamimili tayo at the end of the day. Pero pipiliin sana natin at isasantabi natin ang ating sarili, piliin natin ang banal na Espiritu ng Ama kung paano niya tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Then, masasabi natin na ibinubuhay natin ang ating pananampalataya. Kaya sabi niya dito, huwag nyo nang ibuhay sa laman ang inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi saan? Sa kalooban ng Ama. Yung pita natin bilang tao, ang huwag nating sundin. Kundi ang kalooban ng Ama na siyang lumulukob sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at sa aral na naririnig natin sa kanyang mga aral, sa kanyang mga kwento. Yun ang pwedeng bumuhay sa atin, sa ating pang-araw-araw. Yung paggabay niya sa atin sa ating mga gawa, yun ang kailangan natin. Kaya nga sabi sa aklat ni Mateo chapter 4 verse 4, anong sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kailangan natin ng pagkain ng ating pisikal na pangangatawan. Pero mas kailangan natin ang espiritual na pagkain ng ating mga kaluluwa. Ito ay ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Amang Yahweh. At ito'y ibinibigay niya sa atin saan? Sa pamamagitan ng aral na iniaaral niya sa atin. Mga kapatid ko, pwede natin ibuhay ang ating pananampalataya sa tulong ng rabay at sa mga aral na naririnig natin. Ano po? Kaya sabi dito sa Aklat ng Mga Gawa, Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 28.
Aklat ng mga Gawa, 17:28, sabi niya, sapagkat sa Kanya, meaning sa Rabay, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo naman ay sa Kanyang lahi. Meaning, pinili niya tayo na maging lingkod. Isinama tayo sa bayan ng Israel bilang tagapagmana ng Kanyang kaharian. Kaya sabi ni Saulo, tayo ay nabubuhay at nagsisikilos at may pagkataong mula sa Kanya. Kaya sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid ko, ibuhay natin ang ating pananampalataya. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa buhay ay makita sa atin ang may tunay na pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa pangalawang Korinto, huling talata ko na ito, mga kapatid, para kayo po ay medyo maagang makapananghalian. Ano po? Unang Korinto, chapter 13, verse 11. No? Unang Korinto. Pangalawang Korinto, huling talata ko na ito. Sabi ng Rabay, pangalawang Korinto, chapter 13, verse 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na, magpakasakdal kayo, tayo daw magpakabanal. Ibuhay natin ang pananampalataya. Ibuhay natin ang aral na narinig natin. Ibuhay natin ang banal na Espiritu ng Ama. Isantabi natin yung ating sarili. Isantabi natin yung sarili nating pangunawa. Ang Rabay ang bumuhay sa atin. Ang Rabay ang ibuhay natin. Ang salita ang ibuhay natin. Ang banal na Espiritu ang gumagay sa atin. Tayo magpakabanal. Tayo maging ganap. Tayo magpakasakdal. Mga aliw, ano sabi niya? Mga aliw kayo. Mga kaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. Muli, ang ating pananampalataya o ang ating pagtitiwala ay kapanatagan sa ating paghihintay bagamat hindi natin nakikita. Sa ating mga hinihingi, kung tayo man po ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan, tayo may dinaramdam ng mga sakit, tayo ay umiiyak, tayo ay may mga suliranin sa ating mga asawa, hinanakit sa ating mga anak, o anumang mga bagay ang nakapagpapabigat sa ating mga puso. Mga kapatid ko, ibigay po natin ito sa ating Rabay, ibuhay natin ang pananampalataya. Sabi ng Rabay, ibigay nyo sa akin ang inyong pamatok at kunin nyo ang aking pamatok dahil ito'y magaan. Hindi po tayo dapat mabuhay sa stress araw-araw. Hindi tayo nilikha ng Ama para umiyak araw-araw. Hindi tayo nilikha ng Rabay para tayo po ay magulumihanan araw-araw. Binigyan na tayo ng pananampalataya para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan sa ating puso habang hinihintay natin kung alin man ang mauna, ang pagdating ng Rabay o ang pagpikit ng ating mga mata. Kaya sabi niya, tayo ay mabuhay ng may pananampalataya. Sabi niya, magpakasakdal, mabuhay kayo sa kapayapaan, at ang Ama ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Nasa atin daw ang kapayapaan ng ating Rabay. Sabi nga ng Rabay kanina, nagati ko na ang sanlibutan, kayo ay magkaroon ng kalakasan ng loob. Mga kapatid ko, sabi nga sa aklat ng Mateo, ang araw ng bukas ay husto na sa kanyang suliranin sa araw-araw. So wag niyong, anong sabi niya, wag niyong problemahin ang araw ng bukas, sabi pala niya. Dahil ang araw ngayon ay husto na sa kanyang suliranin. Meaning kung ano man ang dumating sa araw na ito, yun ang ating babalikatin. Yung araw ng bukas, hindi natin alam kung darating. Kaya ano man yung dumating sa atin sa maghapon na ito, yun ang ipagpasalamat natin sa ating Rabay.
Huwag tayong magulumihanan sa darating na araw na hindi natin alam ang kwento. Tayo ay nag-aalala sa ating mga asawa, tayo nag-aalala sa ating mga anak, tayo nag-aalala sa ating mga apo. It is true. Pero at the end of the day, wala naman tayong magagawa sa mga bagay na wala naman tayong control. Ang mabubuti nating gawin, ibigay sa ating rabay ang ating lahat ng mga alalahanin at siya magbibigay sa atin ng kanyang kapayapaan. Mga kapatid ko, ibuhay natin ang ating pananampalataya nang may pagtitiwala sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sa aral na ibinigay sa atin, yun ang gawin nating halimbawa. Sa mga narinig nating kwento ng ating mga kapatiran, yun ang gawin nating pattern kung paano mabuhay ng tama, kung paano mabuhay ng maayos sa tulong ng ating Rabbi at sa mga aral na ating naririnig. Mga kapatid ko, posible po na ibuhay ang pananampalataya sa tulong ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, sana ay may natutunan po tayo sa aral ng Rabbi. At ang ating panalangin, sana po tayo ay matuto na ibigay o isurrender ang ating buhay at sarili sa ating Rabbi at ibuhay natin ang kanyang mga salita. Ibuhay natin ang banal na Espiritu ng Ama para tayo po ay matuto na magtiwala sa Kanya at umasa sa lahat ng Kanyang pagpapala araw-araw. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Magandang gabi po sa inyong lahat at Shabbat Shalom po. Hallelujah.